araw mga mommy at daddy, mga kasangbahay. Ako po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito ang Baby Talk. Ngayong araw, nandito po tayo sa Ambika Kids Fun Box at pag-uusapan po natin ang tungkol sa separation anxiety. Siguro po mga mommy at daddy, may mga pagkakataon na nahihirapan po tayong humiwalay or magpaalam sa ating mga anak. Kung halimbawa tayo ay pupunta sa trabaho, pupunta lang para mag-grocery, o kaya naman po yung simpleng lilipat lang tayo sa kabilang kwarto, o kaya ay magsi-CR. Kung ito po ay nangyayari, maaaring ang anak niyo po ay mayroong separation anxiety. Ang separation anxiety po ay normal sa development ng bata. Usually, lumalabas po ito at around 5 to 7 months, nagpipeak ng 9 months, ngunit sadyang humuhupa at around 2 years old. Bakit nga ba nagkakaroon ng separation anxiety ang ating mga anak? Usually, ito po ay nangyayari kapag sila po ay nagkakaroon na ng development at nagiging mas aware na po sila sa kanilang paligid at sa ibang mga tao. Ano nga bang pwede natin gawin tuwing merong separation anxiety ang ating mga anak? Una po, kung tayo po ay nagbabalak na iwanan ng ating mga anak sa mga caregivers or relatives or ibang mga adults na mag-aalaga sa inyong mga anak kapag tayo ay babalik sa trabaho, i-familiarize na po natin ang ating mga anak sa mga adults na ito even before pa tayo mag-start na bumalik sa trabaho. That way, magiging aware na din po sila sa existence ng ibang mga adults. Gawin din po natin routine ang pagpapaalam sa ating mga anak. Kung halimbawa po, tuwing umaga tayo ay aalis ng 7 or 8 a.m., gawin po natin ang pagpapaalam ay very short and simple, and we try to do it at the same time of the day, every day. Pangatlo po, kapag po tayo ay nagkaroon ng promise sa ating mga anak na tayo ay babalik at a certain time of the day, make sure that we try to fulfill that promise as much as possible. Kung halimbawa po sa umaga, nagpapaalam po kayo sa inyong mga anak, siya po ay umiiyak, at nag-promise po kayo sa inyong anak na babalik po kayo at around after po siya ay gumising sa kanyang afternoon nap, make sure po na tayo po ay nandun by the time na gumising siya. Lastly, pwede din po natin silang dalhin sa kanilang mga lolo at lola or mga tito at tita at iba pang mga relatives and friends upang sila po ay maging familiar sa ibang mga adults bukod sa inyo. Ayan po mga mommy at daddy. Iyan po ang ilan sa mga paraan upang masurvive po natin ang separation anxiety ng ating mga anak. Muli, ito po si Dr. Katrina Flor Cruz at ito po ang Baby Talk.